Hi mga mi! Kagahapon pa nga ang video na to at dahil nga walang pasok, ang sabi ko sa anak ko, tuturuan ko siyang magluto ng pansit. Habang nilalabas ko nga yung mga sangkap galing sa ref, ay nakita ko naman tong papaya na parang hinog na or hinog na talaga. Kaya naman una ko tong inasikaso, hiniwa-iwa ko na para mamaya isaktong-sakto may panghimagas. Ewan ko ba kung bakit nasarapan talaga ako kumain sa hinog na papaya. Pati nga ang aking bunso ay favorite fruits din niya to. Habang naghihiwa nga ako dito ng papaya, ay pinrepare na nga muna ng aking anak yung kawali dahil magluluto muna kami ng banana Q bago kami magluluto ng pansit. By the way, ang gagamitin pala namin dito na mantika ay yung ginamit din namin nung gumawa kami ng kamote Q. Habang hinihintay naman namin na uminit ang mantika, ay binalatan ko na isa-isa itong mga saging na saba. Nang mainit naman na ang mantika, ay nilagyan na ito ng aking anak ng asukal. Pagkatapos isasabay na lang namin ang paglagay ng saging. Ang iba nga na nagluluto nito ay inuuna munang lutuin ang saging bago magpakaramelize ng asukal, saka naman ilalagay yung saging. Pero dahil nga hinog na tong mga saging, ay isinabay na lang namin sa pagpakaramelize ng asukal para hindi siya madurog. Sabi ko nga good luck na lang talaga sa amin kung kakapit dyan sa saging yung caramelize na asukal dahil nga isinabay namin sa pagluluto. Pero medyo umobra naman. Pagkatapos nga niyang halu-haluin, ayan na nga at napagtagumpayan naman niya ang pagluluto ng banana Q. Kaya naman makapagmerienda na kami nito. Pero syempre hindi pa dyan natatapos dahil nga ang main goal natin for today's video ay matuto yung anak ko na gumawa ng pansit. Naghiwa na nga ako dito ng bawang at sibuyas. Pagkatapos lalagyan na din namin ng gulay na carrots at saka repolyo. Kada magluto nga yung aking anak ay ako lagi ang tagahiwa ng mga sangkap dahil kung pabayaan ko siya baka ang merienda namin bukas pa ng umaga mayari. Charis. Baka tapos na yung hapunan at almusal, saka pa lang siya magsisimulang magluto ng merienda. Charis. At dahil first time niya na magluto ng pansit, ay basic lang ang pagtuturo ko sa kanya. Kaya naman nagpainit na siya ng mantika at pagkatapos niyang unahin ang kanyang sarili, nilagay niya na yung bawang. Isinabay niya na rin pala dyan ang sibuyas. At yun na nga, minekos-mekos niya lang yan. Pagkatapos nilagay niya na rin yung chicken na pangsahog. Pagkatapos nilagyan na ng konting asin, konting paminta, at syempre may konting bunganga ng inacharis. At nang medyo luto na nga ang chicken, sabi ko sa kanya, lagyan niya na ng konting toyo. Sa kanya ilagay yung carrots. Pagkatapos niyang ilagay ang carrots, ay pinalagyan ko na sa kanya ng tubig. At sabi ko takpan niya, pag kumulo, tikman niya. At kung sakto na yung lasa, ay ilagay niya na yung pansit. By the way, ang pansit na pala na to ay galing sa aming kapitbahay na taga Bicol. Ang tawag nila dito ay pansit bato. At sabi nga pag nagluto daw nito ay maraming tubig ang kailangan dahil nga medyo matigas ang pansit na ganito. At habang nga hinintay namin na maluto yung pansit, ay naisipan ko pala munang akyatin itong aming bintana at medyo maglinis ng konti. At habang naglilinis ako, tuloy-tuloy naman ang halo ng anak ko dito sa pansit na to dahil baka manikit sa kawali. At nung medyo maluto na rin ang pansit, ang sabi ko sa kanya habang hindi pa nauubusan ng tubig ay ilagay niya na rin yung repolyo. Hinalo-halo nga lang ulit niya ito hanggang sa maluto na ang mga gulay at pwede na yan, may merienda na tayo. At kung nakarating ka nga sa part ng video na to at hindi ka pa naka-follow, pa-follow naman at paki-like na rin ang video na to. Yan lang, salamat!